Ate, kulang po yung sinukli niyo sa akin. Paanong kulang ang sinukli ko sa'yo? Nakakasiguro ako na tama lang ang binigay ko. Pero nagsasabi po ako ng totoo. Pakiusap po, ibalik niyo yung kulang. Pambaon ko po kasi yan bukas. Bakit ba ang kulit mo? Siguro modus mo to, no? Kapag hindi ka pa umalis dito, tatawag ako ng pulis. Bata, magkano ba ang kulang? Kulang po ng 100 eh. Sige, ako na lang ang magbibigay sa'yo ng kulang. Ito, mag-aaral ka ng mabuti ah. Hoy Laura, itigil mo nga yan. Kakasanayan ng bata yan eh. Mukha naman siyang maayos na estudyante. Nakakaawa naman kasi baka yun na lang ang baon niya para bukas. Eh teka, sinasabi mo ba na ako ang nagkamali? Bumalik ka na nga sa trabaho mo. Bulyaw pa ng kahera sa kanyang katrabaho at ilang sandali pa'y tumingin-tingin ito sa kanyang paligid. Nang matiyak niya na walang taong maaaring makapansin sa kanya, saka niya isinuksok sa kanyang bulsa ang kulang na sukli ng estudyanteng customer. Halos 2 taon nang nagtatrabaho si Mia sa groceryhan ng kanyang tiyuhin. Malaki ang tiwala sa kanya ng kanyang tiyo Sandro, kaya naman malakas ang loob nitong mandaya sa mga mamimili sa kanilang pamilihan. Madalas niyang ginagawa ang pagsukli ng hindi tama sa kanilang mga customer. Minamanipula rin ito ang pag-scan sa mga item. Kinaiinisan din siya ng mga kapwa niya trabahador dahil daig pa niya ang amo kung makapag-utos. Mia, may ipag-uutos ka pa ba? Bibili sana muna ako ng makakain ko eh. Kanina pa ako nagugutom. Naayos mo na ba yung mga items sa inventory room? Asikasuin mo muna yon bago ka kumain. Sige. Mabilis na sinunod ni Laura ang pinag-uutos sa kanya ni Mia at nagtungo na ito sa inventory room. Pagbaba niya ron, nakita niya ang isang katrabaho na palihim na kumakain. Kanina pa kasi ito nagugutom. Ngunit hindi tumigil ang kahera sa sunod-sunod na pinapagawa nito sa kanila. Ginulat mo naman ako. Akala ko si Mia na yung dumating eh. Bakit dito ka kumakain, Jello? Nagtatago ako sa kahera natin eh. Kung makautos kasi daig pa yung boss natin. Wala tayong magagawa. Siyang katiwala rito eh. Kanina pa nga rin ako nagugutom. Sinasabi ko na nga ba eh. Nagtatago kayo rito para makaiwas sa mga trabaho nyo. Pero pinapunta mo ko rito, di ba? Oo nga, pero ang tanong, may ginagawa ka ba? Nakikipagchismisan ka lang sa patay gutom na to. Hoy, sumusobra ka na ah. Di naman ikaw ang amo dito ah. Pero kung makapag-utos ka sa amin, daig mo pa ang tiyuhin mo. Gusto mo bang mamaalam na ngayon dito sa trabaho? Ano? Kung ayaw nyo matanggal, sundin nyo ang mga utos ko. Galit na sabi ni Mia at iniwan na nito ang kanyang mga katrabaho. Bumalik na ito sa counter at inasikaso na ang mga customer nila. Maraming tao sa grocery ng kanyang tiyuhin, kaya naman labis itong naging abala. Ang ibang mamimili ay nagagawa nitong sungitan lalo na kung may mga reklamo. Mabilis uminit ang ulo nito at yun ang kinaiinisan ng lahat sa kanya. Ilang sandali pa, may isang manang na bumalik sa kanya dahil na doble ang binayad nitong pera. Miss, pakicheck naman ang binayad ko kanina. Mukhang nadoble kasi yung 1,000 na bigay ko sa'yo. Manang, bago ko tanggapin at suklian ng mga mamimili rito, tinitiyak ko kung sobra ba o kulang ang binibigay nila sa akin. Kaya imposible ang sinasabi nyo. Ganun ba? Mukhang nagkamali lang ako. Ang matanda pa ang humingi ng paumanhin. At pagkaalis nito, sinuksok na naman ni Mia sa kanyang bulsa ang sobrang binayad ng mamimili. Ang kanyang maling ginawa ay nasaksihan naman ni Laura, kaya naman nilapitan siya nito. Bakit hindi mo binalik sa manang yung sobrang binayad niya? Ha? Ano bang sinasabi mo? Bumalik ka na nga sa trabaho mo, bilis! Nakita ko yung ginawa mo. Kaya ibalik mo na sa kanya yung sobrang perang binayad niya. Alam mo ikaw, wisit ka talaga eh. Bakit ka ba nakikialam? Buti pa magtrabaho ka na lang ng sarili mo kung ayaw mong malintikan ka sa akin. Paninindak pa ni Mia at umalis na lamang sa kanyang harapan si Laura. Matagal na nitong alam ang pandarayang kanyang ginagawa. Ngunit wala itong lakas ng loob para magsumbong sa kanilang amo. Alam kasi nito
na pamangkin siya ng kanilang boss at baka hindi lang ito paniwalaan kung magsusumbong sa mga maling ginagawa ng kahera. Batid din ng ibang katrabaho nito ang panloloko niya sa kanilang mga customer. Kung isumbong na kaya natin ang mandarayang kahera na yan. Ano ka ba, Yana? Alam naman natin na pamangkin siya ni boss at malaki ang tiwala nito sa kanya. Kaya hayaan na lang natin siya sa ginagawa niya. Hindi rin naman tayo paniniwalaan kung magsusumbong tayo eh. Hintay na lang natin na dumating ang araw na sisingilin din siya ng mga pandarayang ginagawa niya. Nakatingin ang mga ito sa mandarayang kahera at binabantayan na ang mga galaw nito. Alam na kasi nilang lahat ang style nito. Nang makita naman sila ng kaherang nagbubulungan, nagalit ito at pinagsisigawan sila. Mabilis silang nagtungo sa kanilang mga gawain na may pare-parehong sama ng tingin dito. Nang dumating na ang oras ng pagsasara ng grocery, nagtungo si Mia sa inventory room at nagmadalitong kumuha ng ilang paninda sa grocery. Isinilid niya ang mga ito sa kanyang bag. Hindi niya sukat akalain na may makakakita sa kanyang pagnanakaw. Nang marinig nito ang malamig na boses ni Laura, agad niya itong nilingon sa kanyang likuran. Anong ginagawa mo? Bakit nilalagay mo ang mga yan sa bag mo? Ikaw na naman buwisit ka? Sabihin mo nga, binabantayan mo ba ang mga kilos ko? Bakit? May dapat bang bantayan sa'yo? Hoy Laura, tigilan mo nga ang pakikialam sa mga ginagawa ko ha? Mali ang ginagawa mo, Mia. Hindi ka ba nakukonsensya sa mga taong nilalamangan mo? Wala kang alam, buwisit ka. Umalis ka nga sa dadaanan ko. Hindi. Ibalik mo yung mga kinuha mo. Hinawakan ni Laura ang bag ni Mia para pigilan ito at maibalik ang kinuha. Nang dahil sa pangyayaring yun, nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan nila at narinig ng may-ari ang mga sigawan nilang dalawa. Bumaba ito sa inventory room para malaman ang nagaganap. Ano bang kaguluhan ang nangyayari rito? Nakita ko po si Miyang nagnanakaw ng mga paninda nyo. Aba, ang kapal ng mukha mo. Tiyo Sandro, wag ho kayo maniwala sa magnanakaw na yan. Ang totoo niyan, bumaba ko rito sa inventory room para sana i-check ang mga item. Tapos, nakita ko si Lorang naglalagay sa bag niya ng mga paninda. Hindi totoo yan. Kasinungalingan ang mga sinasabi mo. Ikaw talaga ang magnanakaw. Boss Sandro, maniwala po kayo sa akin. Matagal nang nagtatrabaho sa akin si Mia. Kaya imposible na magagawa niya magnakaw sa akin. Umalis ka na rito, Laura, at huwag ka na magpapakita. Pero nagsasabi po ako ng totoo, boss. Ang pamangkin niyo magnanakaw. Tumigil ka. Umalis ka na rito, magnanakaw ka. Bago pa kami tumawag ng pulis. Mababaka sa mukha ni Laura ang matinding galit nito kay Mia. Subalit wala itong nagawa kundi umalis na lamang sa trabaho. Pagka-uwi niya naman sa kanilang bahay, nakita nito ang nangihina niyang lola. Inasikaso niya ito at naramdaman niya ang matinding init nito sa katawan. Sa labis na pag-aalala, kinuha niya ang kanyang alkansya at sinira ito. Gusto niyang dalhin sa ospital ang matanda, subalit tumatanggi ito. Bakit mo naman sinira ang alkansya mo? Akala ko ba sa December mo pa yan bubuksan? Lola, sobrang init niyo na po at nag-aalala ako sa lagay niyo. Dadaling ko na po kayo sa ospital at gagamitin ko na lang tong perang naipon ko para sa gamot niyo. Wag na po. Bubuti rin naman ang lagay ko. Umupo ka na dyan at ipaghahain na kita ng makakain mo. Lola, natanggal na po ako sa trabaho. Pero maghahanap po agad ako ng bagong mapapasukan. Laura, Apo! Huling sambit ng lola ni Laura at bigla na lamang itong bumagsak sa sahig. Nagulat ang dalaga sa pangyayaring yun, ngunit mabilis niya itong dinala sa ospital. Binigyan siya ng doktor ng listahan ng mga gamot na kailangang bilhin para rito. Wala kasi sa pagamutan na yun ang lunas para sa karamdaman ng matanda. Subalit hindi nagkasya ang perang naipon niya. Naisip niya na may sasahurin pa siya sa dating trabaho, kaya naman kinabukasan, agad siyang nagtungo ron. Bakit ka pa bumalik dito? May kailangan ka ba?
Boss, pumasok po ako ng 5 araw kaya may sasahurin pa po ako sa inyo. Kung pwede po sana, makuha ko ngayon. Aba, ang kapal naman ng mukha mo. Pagkatapos mong pagnakawan ng grocery na ito, hihingin mo pa ang sahod mo? Wala akong ginagawang masama. Alam mo kung sino sa atin ang tunay na magnanakaw. Ay nako, kung ako sa'yo, Tio Sandro, hindi ko na ibibigay sa kanyang sahod niya. Malay ba natin na baka matagal na siyang nagnanakaw dito? Nararapat lang na bayaran niya ang mga kinuha niya. Umalis ka na, Laura. Bago pa ako tumawag ng pulis at kasuhan ka sa ginawa mong pagnanakaw. Wala ka ng sahod na makukuha pa sa akin. Pero boss, kailangan ko po ng pera ngayon. Nasa ospital po ang lola ko at kailangan mabili ang mga gamot niya. Maawa po kayo sa akin. Humahagulgol na pagmamakaawa ni Laura. Ngunit hindi siya pinagbigyan ng kanilang boss. Malungkot itong bumalik sa ospital at nakita niyang nakatakip na ng puting kumot ang kanyang lola. Hindi niya na ito naabutan pang buhay. Labis ikinalungkot ni Laura ang pagkamatay ng kanyang mahal sa buhay at ang sinisisi niya sa pangyayari ay walang iba kundi ang mandarayang kahera. Kinasusuklaman niya ang babaeng ito, kaya naman binalikan niya sa kanyang dating trabaho. Bakit nandito ka na naman? Saka, huwag mo nga akong tingnan ng ganyan ha. Para kang lalamo ng buhay. Kasalanan mo kung bakit ito nangyayari sa amin. Namatay ang lola ko dahil sa'yo. Kinasusuklaman kitang mandarayang kahera ka. Lumabas ka na nga ritong baliw ka. Kung hindi ka sana pakialamera, hindi yan mangyayari sa'yo. Ikaw ang may kasalanan kung bakit namatay ang lola mo. Nang dahil sa sinabing yon ni Mia, inatake siya ni Laura at nakalmot nito ang kanyang mukha. Mabilis naman silang inawat ng mga katrabaho nila at pinaghiwalay na dalawa. Ramdam na mga ito ang galit sa isa't isa. Kaya naman umabot na sa pisikalan ng kanilang alitan. Tandaan mo ito, Mia. Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti sa ginawa mo sa akin. Magbabayad ka rin sa pagkamatay ng lola ko. Nahihibang ka na talaga. Huwag mo akong pagbantaan dahil hindi ako natatakot sa'yo. Subukan mo lang ulit akong saktan. May kalalagyan ka na talaga sa akin. Hintayin mo lang ang hatol ko sa'yo. Sisiguraduhin ko na maghihirap ka. Bago umalis si Laura, dumura pa ito sa harapan ni Mia. Kaya naman labis itong nainsulto sa kanyang ginawa. Nang mailibing naman ang kanyang lola, inayos niya ang mga naiiwan na gamit nito. Nakita niya sa cabinet ang isang lumang kahon. May nakasulat pa sa ibabaw nito na kahit anuman daw ang mangyari ay huwag niyang susubukan buksan ito. Nang dahil sa labis na pagtataka ng dalaga, naging interesado siya na makita ang nilalaman nito. Nang mabuksan niya, kinilabutan siya nang malaman ang mga nakapaloob dito. Kinuha niya ang itim na libro at binuklat ito. Hindi siya makapaniwala na aklat yon ng itim na kapangyarihan. Nalaman niya na may karunungan pala sa kulam at barang ang matanda. Naisip niyang pag-aralan ito nang sa ganon, magamit niya sa paghihiganti. Ang kanyang natutunan naman ay agad niyang isinagawa. Samantala, ang panluloko ng mandarayang kahera ay nagpatuloy hanggang sa may isang mamimili na ang naglakas loob na magsumbong sa kanyang Tio Sandro. Sandali, bakit 2 beses mo iniis ka ng isang item? Ha? Anong sinasabi mo dyan? Hindi ko ginagawa yun ha. Magsisinungaling ka pa. Kitang-kita ng mga mata ko ang maling ginagawa mo. Sino ba ang amo nyo? Ire-report kita. Anong nangyayari rito, Mia? Ikaw ba may-ari ng grocery na ito? Itong kahera mo, mandaraya. 2 beses niya iniis ka ng isang item. Tio Sandro, wala pong katotohanan ng sinasabi ng babaeng yan. Hindi ko yun magagawa, alam niyo yan. Bakit hindi natin tignan sa CCTV? Labis na kinabahan si Mia sa suwestyon na yon ng aling mamimili. Ngunit wala itong nagawa ng suriin ang kanyang tiyuhin ng CCTV. Nakita nito ang kanyang pandarayang ginagawa at nagalit ito ng husto sa kanya.
Dahil doon ay hindi magawang makatingin ng mandarayang kahera sa kanyang tiyo Sandro. Malaki pa naman ang tiwala ko sa'yo, Mia. Bakit mo ito nagawa? Pasensya na ho, Tiyo Sandro. Pangako hindi na mauulit. Sadyang nangailangan lang po ako dahil may sakit po si Mama ngayon. Kung gano'n, dapat nagsabi ka sa akin. Pwede naman kitang pahiramin. At kapag inulit mo pa ito, tatanggalin na talaga kita. Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo. Pagbalik ni Mia sa kanyang trabaho, nakatingin ang lahat ng kasamahan niya at alam niya ang mga iniisip nito sa kanya. Sinigawan niya mga ito at hindi nagpakita ng pagpapakumbaba. Anong tinitingin-tingin nyo, ha? Magsibalik na nga kayo sa trabaho nyo. Hindi ka man lang ba nahihiya sa ginawa mo? Alam namin na walang kasalanan si Laura at hindi ka man lang naawa sa sitwasyon niya ngayon. Itiko mo yung bibig mo, ha? Kung ayaw mo makatikim ka sa akin. Karmahin ka sanang mandarayang kahera ka. Isa ka pang buwisit ka, ha? Ginagalit niyo talaga ako? Humanda kayo sa akin! Inatake ni Mia ang dalawa niyang katrabaho dahil sa pakikialam nito sa kanya. Nakipagpambuno siya sa mga ito at marami siyang galos na natamo sa pakikipag-away dito. Sa pangyayaring yon, pare-pareho silang nasermona ng kanilang amo. Pinauwi na muna ang mandarayang kahera ng kanyang tiyuhin para maiwasan ang pagkakaroon ng kaguluhan. Pagdating nito sa kanilang bahay, sumalubong sa kanya ang nanay niyang sugarol. Oh, bakit ang aga mo yatang umuwi ngayon? Saka nga pala, may pera ka ba dyan ngayon? Wala na ba kayong ibang bukang bibig kundi pera na lang? Halos kabibigay ko lang sa inyo noong nakaraan ah. Huwag niyo sabihin na ubos na yon. Hoy, ayusin mo yung pananalita mo sa akin, ha? Pareho lang kayo ng tsuhin mong mayabang. Kung palayasin kaya kita at sa kanya ka na tumira. Mama, ang gusto ko lang naman gamitin niyo sa tama yung perang binibigay ko sa inyo. Hindi yung ipansusugal niyo lang. Ang kapal ng mukha mo sabihin yan sa akin? Hindi porket ikaw ang nagpapasok ng pera sa pamilya natin. May karapatan ka na magsalita ng ganyan. Batukan kaya kita, ha? Ang yabang nito. Galit na sabi ng ina ni Mia at binangga pa siya nito. Madalas nagkukulang ang perang kinikita niya, kaya nagagawa nitong mandaya sa kanyang trabaho. Nabigyan man siya ng isa pang pagkakataon ng kanyang tiyuhin, ay hindi pa rin ito huminto sa kanyang maling ginagawa. Hanggang isang araw, habang nag-aasikaso siya ng mga mamimili, nakaramdam ito ng pananakit ng tiyan. Nakailang balik siya sa banyo dahil sa hindi maayos na pakiramdam. Maya-maya pa, nagpaalam na siya sa kanyang tiyuhin na uuwi na muna. Sinabi niya rito ang kanyang sitwasyon, kaya naman pinayagan siya na hindi muna magtrabaho. Ang paghihirap niyang yun ay mabilis na nasundan. Hindi na siya nakakapagtrabaho ng maayos dahil palaging pinagpapawisan ang kanyang mga palad. Ngunit kahit na gano'n ang kanyang nararanasan, ipinagsawalang bahala niya lang ito. Ang inaakala niyang simpleng karamdaman, naging mas matindi kalaunan. Nagkaroon ito ng mga sugat sa kamay dahilan para magpatingin na siya sa doktor. Malala na ang mga sugat mo sa kamay at apektado na ang mga tissue nito. Hindi na rin maayos ang lagay ng mga daliri mo at maaaring maputol pa ito. Ano? Pero Dok, hindi po yun maaari. Kung mawawalan ako ng mga daliri, paano pa ako makakapagtrabaho nito? Pasensya na pero yun talaga ang mangyayari sa'yo. Sa ngayon pinag-aaralan ko pa naging sanhi ng karamdaman mong ito. Labis na ikinalungkot ni Mia ang pagkakaroon niya ng malalang kondisyon. Hindi na kasi siya nakakapagtrabaho ng maayos, kaya naman pinapahinto na muna siya ng kanyang tiyo Sandro. Mia, bakit ka pa pumasok ngayon? Hindi mo naman na magagampanan na maayos ang trabaho mo dahil sa karamdaman mo. Pero Tiyo Sandro, alam niyo naman ang sitwasyon ng pamilya ko. Ako lang po nagpapasok ng pera sa tahanan namin. Sinanay mo kasi sila na umaasa lang sa'yo. Kaya hindi mo ako masisisi kung bakit ayaw kong tumulong sa nanay mo. Pasensya na talaga, Tiyo Sandro. Pero kailangan ko po talaga magtrabaho. Sana hayaan niyo ko magpatuloy dito. Pagmamakaawa ni Mia,
At dahil sa awa ng kanyang tiyuhin, pinagbigyan siya nito na makapagtrabaho pa sa grocery. Ngunit ang kondisyon ay mas tumindi pa sa inaasahan. Nagkaroon na rin siya ng mga hallucinations dahilan para isipin ng iba na nababaliw na siya. Habang inaasikaso niya ang mga mamimili, bigla na lamang siyang sisigaw. Nakakarinig kasi siya ng mga bulong na nagpapagulo sa kanyang kaisipan. Pagtingin niya sa mga tao, inakala niya na pinagtatawanan siya ng mga ito. At dahil sa galit niya, pinagbabato nito ang mga pinamili ng mga customer. Labis naman na nagalit ang kanyang tiyo Sandro. Bakit niyo ako tinitingnan na masama at pinagtatawanan? Ano ba sinasabi mo dyan? Wala naman kaming ginagawa sa'yo. Nababaliw ka na yata eh. Hoy, itigil mo yung pagwawala mo ha. Natatakot sa'yo yung mga customer natin. Tumigil ka na, Yana. Alam kong sinisiraan mo ko dahil gusto mong agawin ang trabaho ko. Akala mo ba hindi ko alam na gusto mo rin maging kahera? Pero sorry ka dahil akin lang ang posisyon ko. Tuluyan ka na yatang nawala sa sarili mo. Tignan mo nga yung sarili mo. Nakakaawa na ang kondisyon mo. Baka karma na yan sa pagiging mandarayang kahera mo. Isa ka pa, Jello. Pare-pareho lang kayong tatlo nila, Laura. Mga pakailamero at pakailamera. Mga buwisit kayong lahat. Ano nangyayari rito? Bakit nagkalat ang mga paninda? Yung kahera nyo, boss, mukhang nasisiraan na ng bait. Pinagbabato niya yung mga pinamili ng mga customer natin. Ano na naman ba ito, Mia? Sumunod ka nga sa akin at kakausapin kita. Bulyaw na sabi ni Tio Sandro at sumunod naman sa kanya si Mia. Kinausap siya nito at sinabi sa kanyang kailangan na siyang tanggalin sa trabaho. Hindi na kasi nagiging maayos ang lagay niya. Napansin din ng kanyang tiyuhin ang pagbaba ng kita ng grocery. Hindi na kasi dinudumog ng mga mamimili ang kanilang pamilihan dahil sa hindi maayos na pagtrato ng mandarayang kahera sa kanilang mga customer. At patuloy pa rin niyang ginagawa ang kanyang panlalamang sa kapwa. Tio Sandro, nakikiusap ako. Huwag niyo ho akong tanggalin sa trabaho. Pangako, magbabago na po talaga ako. Pasensya ka na, pero kailangan ko itong gawin. Naapektuhan na ang negosyo ko sa karamdaman mo. Nagpasya ako na siya na ang papalit sa trabaho mo at si Jello naman ang mangangasiwa sa inventory room. Pinagtutulungan ako ng dalawang yan, Tio Sandro. Kaya madalas ko silang makaaway. Dapat tanggalin niyo rin silang dalawa. Tumigil ka na. Magpahinga ka na lang muna sa bahay niyo. Saka nga pala, subukan mo magpatingin sa albularyo. Baka matulungan ka niya sa karamdaman mo. Labis na nalungkot si Mia sa pagkakatanggal niya sa trabaho at umiiyak siyang umalis sa grocery. Habang naglalakad siya pauwi sa kanila, nakasalubong niya si Laura. Tinitigan niya ito ng masama at bahagya siyang nakaramdam ng takot. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Gusto mo bang tusukin ko yung mga mata mo? Masama pa rin ang ugali mo kahit may karamdaman ka na. Kinakarma ka sa mga pandaraya at kasinungalingan mo. Nakakaawa kang tignan, pero nararapat lang yan sa'yo. Tumigil ka! Kung ayaw mong dumapo sa mukha mo itong palad ko, umalis ka nga sa dadaanan kung buwisit ka! Hinayaan na lamang ni Laura si Mia at hindi na siya nagsalita pa. Alam niya kasi na mas mahihirapan pa ito sa karamdaman niya. Samantala, ang pagkakatanggal ng mandarayang kahera sa trabaho ay labis namang ikinagalit ng kanyang ina at nagawa pa siya nitong palayasin. Ano nang gagawin natin ngayon? May sakit ang tatay mo at naghihintay pa mga bayarin natin. Wala ka talagang kwentang anak! Inutil pa rin ang tingin nyo sa akin kahit na ginagawa ko naman ang lahat para maibigay ang mga pangangailangan nyo. May karamdaman ako, Mama, pero hindi nyo man lang nagawa mag-alala sa kondisyon ko. Palibasa mukha kayong pera at yun lang ang mahalaga sa inyo. Anong sabi mo? Hayop ka? Wala ka ng respeto sa akin! Lumayas ka na rito! Inutil ka talaga! Lalayas talaga ako rito. Bahala na kayo sa buhay nyo! Pasigaw na sabi ni Mia at kinuha niya ang kanyang mga gamit. Naglakas loob siyang magtungo sa kanyang tiyo Sandro. Wala na kasi siyang iba pang mapupuntahan.
Nakiusap siya na pansamantalang manatili sa puder nito. Nang dahil sa labis na awa sa kanyang tiyuhin, pinatuloy siya sa tahanan nito. Nag-aalala kasi ito sa kanyang karamdaman. Kaya naman nagpatawag ng albularyo para tingnan ang kanyang kondisyon. Kakaiba ang karunungan ng nilalang na may gawa nito. 2 elemento ang ipinataw nito sa'yo. Ho? Ano bang sinasabi nyo? Pwede ba ipaliwanag nyo? Sinumpa ka niya sa pamamagitan ng pagkulam at pagbarang. Nagawa niyang pagsabayin ang 2 elementong ito. Pasensya na pero wala akong magagawa para kontrahin ang karunungan niya. Kung ganun, ano na mangyayari? Sino ba kasi ang hayop na may gawa nito sa akin? Malilintigan talaga siya sa akin. Walang ibang gagawa nito kundi ang taong may matinding galit sa'yo. Napaisip si Mia sa sinabi ng albularyo at sumagi sa kanyang isipan si Laura. Ito lang kasi ang taong may labis na pagkasuklam sa kanya. Nang dahil naman sa matinding galit nito, pinuntahan niya sa bahay at sinugod niya. Hay Laura! Harapin mo ko! Wisit ka talagang babae ka! Bakit ba? Ano ba sinisigaw-sigaw mo dyan? Alam ko na ikaw ang nagbigay ng karamdaman sa akin. Alisin mong sumpa kung ayaw mo malintikan ka sa akin. Namumuro ka na talagang hinayupak ka. Wala akong alam sa sinasabi mo. Umalis ka naman, darayang kahera. Anong sabi mo? Hinahamon mo talaga akong buwisit ka. Sinugod ni Mia si Laura at nauwi ito sa matinding sakitan. Inawat naman sila ng mga taong nakasaksi sa kanilang pag-aaway. Nagkaroon ng maraming galos ang mandarayang kahera at nakakuha naman ito ng maraming hibla ng buhok mula sa kanyang katrabaho. At lalo lamang siya nitong kinasusuklaman. Matapos ang pangyayaring yon, ang kanyang karamdaman naman ay mas tumindi pa. Tuluyan na kasi itong nawala ng mga daliri dahil sa matinding komplikasyon. Ang kanyang mga nararanasan ay naging kalabisan na para sa kanya. Sa tingin niya kasi, hindi nararapat sa kanya ang ganong kaparusahan. Hindi pa rin siya natutong magpakumbaba sa kabila ng kanyang mga kasalanan. Giniit pa rin niya na wala siyang ginagawang mali. Sa paglipas pa ng ilang araw, ang kanyang kalagayan ay tuluyan ang nagpahina sa kanyang katawan. Aray, ang hapdi ng mga sugat ko. Hindi ko na talaga kaya ang sakit. Nakainom ka na ba ng gamot? Bakit parang mas lumalala yata ang karamdaman mo? Kaya nga po, Tiyo Sandro. At nahihirapan na talaga ako. Pasensya na kayo kung nagiging sagabal na ako sa inyo. Ay pasalamat ka, Mia, may mabuting kalooban ng Tiyo Sandro mo. Sa kabila ng ginawa mong kasalanan sa amin, nagawa ka pa niyang patawarin at kinupkup ka pa namin. Pero kung ako lang, hindi na kita tatanggapin. Han, kumalma ka. May sakit si Mia at walang ibang tutulong sa kanya kundi ako lang. Hindi siya isusumpa ni Laura kung wala siyang masamang ginawa rito. Wala po talaga akong ginawang masama sa kanya. Nasisiraan na siya ng ulo. Matagal na hong may sira sa utak ang babaeng yun. Patuloy na pagsisinungaling ni Mia. Kaya naman mas tumindi pa ang sakit na nararamdaman niya ng sandaling yun. Ngunit ang kanyang pagmamatigas ay hindi na rin nagtagal. Ramdam na nito ang labis na panghihina at natatakot itong bawian ng buhay. Sa paglipas ng mga araw, hindi na rin nakakatulog ng maayos si Mia. Labis ang kanyang pag-iisip. Ngunit hindi kasama doon ang pagsisisi kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito sa kanya. Isang umaga, nagulat na lang ang kanyang Tiyo Sandro sa kakaibang ikinikilos niya. Mga hayop kayo! Hoy Mia, ano nangyayari sa'yo? Bakit bigla ka sumisigaw? Hindi niyo ako mapapabagsak kahit anong gawin niyo! Hoy, ano ba nangyayari sa'yo? Kanina pa kita pinagmamasdan. Tulala ka lang ng ilang minuto tapos bigla ka na lang magsisisigaw. Matapos yun, wala namang narinig na tugon si Sandro kay Mia. Nakatulala na naman ito habang nakatitig sa kawalan. Kinabukasan,
Nagtataka naman ang asawa ni Sandro nang makita si Mia na parang maayos na naman ang lagay. Sandro, hindi ba kagabi lang sabi mo tulala si Mia? Oo, awang-awa na ako sa pamangkin ko. Hindi ko na rin alam ang gagawin. Mia, kumusta ka? Halos madaling araw ka na rin nakapagpahinga. Oo nga po, Tiyo. Tumalikod na si Mia at bumalik sa kanyang kwarto. Sa kabutihang ipinapakita sa kanya ng kanyang tiyo Sandro, kinakain na rin siya ng hiya niya sa mga nagawa niya rito nang hindi nito nalalaman. Mabuti na lang nandyan pa rin si Tiyo Sandro para sa akin. Hindi niya ako pinababayaan sa kabila ng mga nagawa ko. Hindi ko rin naman ginusto na dayain ng mga customer noon. At ganun din siya sa groceryng pagmamay-ari niya. Dala lang ng pangangailangan namin yun ni Nanay. Hanggang sa naisipan niya na humingi ng kapatawaran kay Laura. Hirap man siya sa kanyang paglalakad at hindi niya na rin gaanong maituwid ang kanyang katawan. Pinilit pa rin niya ang sariling magtungo sa bahay ng dating katrabaho. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka pa ba tapos sa pang-aaway sa akin? Hindi ako pumunta rito para makipag-away. Kundi hingin ko ang kapatawaran mo, Laura. Nagsisisi na ako sa nagawa kong kasalanan sa'yo. Hindi ka nararapat sa kapatawaran ko. Kaya umalis ka na, Mia. Sasabihin ko na kay Tiyo Sandro ang totoo. Patawarin mo lang ako at alisin mo na ang sumpa sa akin. Magtigil ka. Kahit lumod ka o gumapang papunta sa akin, hindi mo makukuha ang kapatawaran ko. Nang dahil sa kasinungalingan mo, dumanas ako ng matinding pagdurusa. Ano pa ba ang gusto mo? Gusto mo ba humalik pa ako sa mga paa mo? Gagawin ko yun. Alisin mo lang ang sumpa sa akin. Nandito ka hindi para humingi ng kapatawaran o tanggapin ang pagkakamali mo. Nagpapakumbaba ka dahil gusto mo lang mawala ang sumpa. Hindi ka pa rin nagbabago. Hindi ko makita sa mga mata mo ang pagsisisi. Kaya magdudusa ka talaga sa karamdaman mo. Buwisit ka talagang babae ka! Galit na sabi ni Mia at nainsulto ito nang pagsarahan siya ng pintuan ni Laura. Nagpasya na lamang itong umuwi. Sa gitna naman ng kanyang paglalakad, nakita naman ito sina Yana at Jello. Dumura siya sa harapan ng mga ito upang ipakita ang pagkasuklam niya rito. Masama pa rin ang ugali mo sa kabila ng karamdaman mo. Kaya nga siya kinakarma kasi bukod sa pagiging mandarayang kahera, magaspang pa ang ugali. Nang dahil sa inyong dalawa kung bakit naalis ako sa posisyon ko. May araw din kay sa akin, Jello at Yana. Sa tingin mo ba masisindak mo pa kami ngayon? Tingnan mo nga yung sarili mo, nakakaawa ka. Tara na nga, Jello, at huwag na natin pag-aksaya ng oras sa mandarayang kaherang yan. Kinuyom ni Mia ang kanyang mga palad dahil sa matinding galit nito sa kanyang mga katrabaho. Gusto man niyang saktan ang mga ito, subalit mahina na talaga ang kanyang katawan. Hindi na niya nagawang makahakbang pa at bigla na lamang siyang bumagsak. May mga taong nagmalasakit sa kanya at dinala siya sa pagamutan. Nang malaman ng tiyuhin niya ang nangyari sa kanya, agad siya nitong pinuntahan. Tanging ang Tiyo Sandro na lamang niya ang nagbibigay ng kalinga sa kanya. Nagawa pa nga nitong puntahan ang kanyang ina para matulungan siya sa kanyang karamdaman. Wala ka na ba talagang pakialam sa anak mo, ate? Nakaratay na siya sa ospital ngayon. Hindi mo man lang ba siya pupuntahan? Pwede ba umalis ka na? Ikaw na ang tinuturing niyang magulang. Kaya ikaw nang bahala sa kanya. Ate, nagawa niyang mandaya dahil sa matinding pangangailangan niyo. Hindi ka ba naaawa sa anak mo? Hoy Sandro, kahit kailan hindi niya ako nagawang galangin, kaya bakit ako maaawa sa kanya? Umalis ka na nga. Nakakastorbo ka sa pagsusugal ko. Labis na nalungkot si Tiyo Sandro nang hindi nito makumbinsi ang ina ni Mia. Kaya naman naisipan na nitong lumapit kay Laura at siya na ang humingi ng kapatawaran para sa kanyang pamangkin. Laura, nakikiusap ako sa iyo. Alisin mo na ang sumpa kay Mia. Labis na siyang naghihirap sa kanyang karamdaman. Nung nakikiusap ako na ibigay niyo ang sahod ko, nagawa niyo ba akong kaawaan?
Hindi ko nabilhan ng gamot ang lola ko dahil sa Mia na yon. Walang kapatawaran ang ginawa niya. Nagdusa ako sa matinding kalungkutan. Kaya nararapat lang na maranasan niya ang kaparusahan sa kasalanan na ginawa niya. Napakawalang puso mo naman. Dahil sa kanya kung bakit naging bato ang puso ko. Pinunasan ni Laura ang mga luhang nagbabadyang tumulo at umalis na ito sa kanyang tinitirhan. Nagpasya na kasi siyang magpakalayo na lang para sa ganon magkaroon na siya ng katahimikan. Samantala, pagbalik ni Tio Sandro sa ospital, nakita nito ang nangihina niya ng pamangkin. Tio Sandro, mukhang hindi na po ako magtatagal. Nagpapasalamat po ako sa mga tulong na naibigay niyo sa akin. Meron po ako naitabing pera para sa pamilya ko. Pwede bang kayo na lang ang magbigay niyo sa kanila? Patawarin niyo ako sa mga pandarayang ginawa ko. Labis ako nagsisisi sa kasalanan ko kay Laura. Wala po siyang ginaong masama at hindi siya ang nagnakaw sa grocery niyo, kundi ako talaga. Mia, pinapatawad na kita sa nagawa mo at huwag kang mag-alala sa pamilya mo dahil matatanggap nila ang perang ibibigay mo para sa kanila. Magpahinga ka na kung napapagod ka na. Maraming salamat, Tio Sandro. Dahan-dahan na ipinikit ni Mia ang kanyang mga mata at bumagsak pa ang ilang patak ng mga luha nito bago siya tuluyang bawian ng buhay. Ang paggawa ng hindi mabuti sa kapwa ay magdudulot ng kalabisang parusa. Dahil sa mga maling nagawa ni Mia, nagresulta ito ng matinding paghatol sa kanya. Wakas!